Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Hoy, Luis anak. Gumising ka na at maaga rito pupunta sila Tonyo para samahan tayong dalhin yung mga sitaw. Saka yung mga talong sa bayan. Opo. Wait naman oh. Gusto kong matulog eh. Alam mo namang may importanteng gagawin ngayon eh. Sinabayan na kita na umuwi ng maaga. Ang kaso, halos umaga ka na umuwi. Hala sige, bumangon ka na at sisilipin ko muna yung mga baboy. Pagbalik ko dapat may kape na sa mesa ha. Luis! Luis! Bilisan mo at lumabas ka rito! Luis! Ano naman kaya yun? Kainis talaga. Ano yun, Tay? Anong problema? O bakit namumutla kayo? Tignan mo, yung mga alaga nating baboy. Patay na lahat. Huwak-huwak ang mga tiyan. Ha? Ano, Diyos ko. Ano nangyari? Sino kumatay ng mga to? Anak na toko naman o. Sinong may gawa nito? Yung mga nakaraan, yung mga manok natin yung tinira. Ngayon ito namang mga baboy. Isang linggo nga lang may bebenta na sana tong mga to. Wala ka bang naging kaaway, Tay, na maaaring gumawa sa atin ito? Kilala mo ako, Luis. Kulang na lang ay halal ako ng mga taga rito at ng mga taga-ibang bayan bilang alkalde. Wala akong kaaway. Pero panigurado ho, hindi sawa ang may gawa nito. Sa mga manok, matatanggap ko pa. Pero sa mga baboy, tignan nyo parang nilapa ng mabangis na hayop. Teka, Tay, naririnig niyo ba yon? Oh, doon sa bandang looban. Sa likod ng puno ng sampalok, doon ko nakita ang paggalaw. Tara Tay, puntaan natin. Baka yan nga yung may gawa nito. Sandali, hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko, Luis. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi tao ang naroon. Tara na, bumalik na tayo sa bahay. Mamaya na natin tulinisin pag tuluyan ng sumikat ang araw. Pero Tay, paano hindi tao? Mabangis na hayop? Luis, ayan na! Lumabas na! Tingnan mo! Ha? Ano yan, Tay? Napakalaking baboy mo naman yan. Hindi na nalalayo sa kalabaw yan eh. Ano yan? Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo at tumakbo na tayo! Bilis, Luis! Dalian mo! Bilis! Tahimik na pamumuhay. Yan lamang ang hangad namin ni tatay matapos mamatay ang aking ina at nakababatang kapatid na babae sa isang malagim na trahedya nang dahil sa isang bagyo. Iginugol namin ni tatay ang aming panahon sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. At kahit papaano ay nagawa naming makawala sa malungkot na alaala ng araw na yon. Ngunit ang tahimik naming pamumuhay ay biglang nagambala. Nang isang araw ay sunod-sunod na nagkamatayan ang aming mga alagang hayop. Ako nga pala si Luis, isang tubong Iloilo na ngayon ay nakatira na dito sa Kalakhang, Maynila. May edad na, ngunit lumalaban pa. Marami sa ngayon ang hindi na naniniwala sa mga aswang. Ang totoo, maging ako noon ay ganoon din. Ngunit nagbago ang paniniwalang iyan nang minsang makaharap ko mismo ang isang nilalang na akala ko noon ay sa mga bangungot lamang nabubuhay. Tay, anong klaseng hayop yun? Ilang taon na tayo rito. Ilang beses ko nang nalibot yung kakahuyan. Pero kanina lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Kung hindi lang dahil sa papasikat na yung araw. Malamang sa malamang nalapa na tayo nun. Isa yung aswang. Ha? Aswang?
Hindi totoo yung mga aswang, Tay. Alam mo yan. Panakot lang sa akin ni Lola yan dati. Eh paano mo maipapaliwanag yun? Sige nga, ikaw nang nagsabi. Hindi pa ang karaniwan ng laki ng baboy ramo na yon. Itim na itim pa. Pero parang hirap pa rin paniwalaan na may aswang dito sa atin. Totoo yan. Huwag kang mag-alala at mamaya rin ay sasabihin ko kagad kinakaberting ang nakita natin. Para masuyod ang buong kakahuyang yon. Luis, Mang Eduardo, si Tonyo ho ito. Nariyan ho ba kayo sa loob? Oo, sandali lang, pagbubuksan kita. Aba, tanghali na't saradong-sarado pa kayo ah. Nako, hindi kayo papasukin ng swerte niyan. Buti sana kung swerte yung papasok eh. Kung halimaw. Halimaw? Anong sinasabi nitong si Luis, Mang Eduardo? Parang ang lakas pa ng tama ng alak eh. Isinalaysay namin ni tatay ang aming nakita kay Tonyo. Si Tonyo nga pala ang aking pinakamatalik na kaibigan at kababata. Nang marinig niya ang salaysay ay nabakas ang gulat at kilabot sa kanyang mukha. Pagkatapos ay bigla niyang nabanggit na mayroon ding ganoong kaso sa kabilang baryo 1 linggo na ang nakakaraan. Malaking itim na baboy ramo din di umano ang nakita ng mga tao doon na sumasalakay sa mga alagang hayop sa gabi. Kung ganoon, kailangan na nating mahuli yung hayop na yun. Baka mamaya, malagas lahat ng hayop dito pag nagkataon. Sinubukan na nila yan, pero mailap daw yun. 3 kalalakihan daw ang nasaktan at nasugatan ng dahil sa hayop na yun. Ang sabi nga rin sa akin ni inay, aswang daw yun. Wala naman na kasing ibang paliwanag pa. Ay nako, pero kahit na may aswang pa, kailangan nating madala ang mga gulay sa bayan na yun ngayong araw. Kung hindi ay masisira na ang mga yan. Kaya sige na, kilos na. Ay, sige po, ilalabas na po namin ni Luis ang mga gulay. Paparating naman na po yung si Itay para ikakarga na lamang po sa tricycle. Hindi na. Ako na lamang maglalabas ng mga gulay. Kayong dalawa, linisin na lamang ninyo ang baboyan. Babaho yan kapag hindi nalinis. Pero Tay, Alangan naman ako pang maglinis nun. Hindi ka ba naawa sa likod ko? likod. Pero nagbubuhat kayo. Kaya kong magbuhat. Ang hindi ko kaya ay yung yumuko ng matagal. Isa pa, paparating naman ang tatay ni Tonyo. Kaming dalawa na lamang ang magkakarga. Paano naman kung naroon pala yung malaking baboy ramo? Mataas na ang sikat ng araw. Hindi na yun magpapakita. Magdala kayo ni Tonyo ng mga itak. Sige na, dadalan ko na lamang kayo ng lambanog pagbalik. Talaga po, Mang Eduardo? Sige ho, kami na ho ang bahala ni Luis dun sa baboyan. Oo, 2 litro. May pulutan pa. Yun! Talaga naman oh. Umiral na naman yung pagiging hayok mo sa alak. Parating umiinom ka na lang eh. Parang kagabi lang, kakainom lang natin ah. Iba naman yung ngayon. Hala, sige na. Kukunin ko na yung mga walis. At ikaw, kunin mo na yung mga itak ha. Magdala ka na rin pala ng asin, pangontra sa aswang. Sigurado, tepok sa atin yung pag nagkataon. Ay, akala mo naman talaga kayang lumaban sa aswang. Nag-aalangan man ay wala na akong nagawa kung hindi sundin ang iniutos ni tatay. Tama naman siya. Dapat malinis na yon bago pa mangamoy. Siguradong mas mahirap na iyong linisin kapag nagkataon. Isa pa maliwanag na, imposibleng may aswang pang gumagala at nang bibiktima ng ganoong oras. Mga 5 minutong lakaran ang layo ng babuyan namin mula sa bahay. Sadyang inilagay yun ni tatay sa isang bukal na nadiskubre niya sa parting yun. Ang problema lang sa bukal na yun ay hindi naging malinaw ang tubig. Papalapit na kami sa koral nang biglang nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Biglang humangin ng malamig at pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa amin. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng ganoon sa lugar na yun. Wala ka bang nararamdaman, Tonyo? Ha? Wala naman, bakit? Para kasing may nagmamasid sa atin. Nako, umagang-umaga Luis. Malamang guni-guni mo lang yan dahil sa nakita nyo kanina. At saka, alam mo naman ang mga mata natin, mapanlin lang. Paano kung malaking baboy lang talaga yon? At tamang hinala lang tayo. Saka mo na sabihin yan kapag nakita mo na yung koral ng mga baboy. Hindi nga nagtagal at narating na namin ang koral
At gaya ng inaasahan ko, natigilan si Tonyo. Halos malaglag ang panga at lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang sinapit ng mga baboy namin doon. Ano? Ano sa tingin mo yung magawa niya na, Ber? Wala namang mga hayop dito na kayang gumawa nito. Parang niluray-luray ng oso yung baboy. Grabe. At halos walang natira sa mga lamang loob. Ang totoo, hindi ako naniniwala sa mga aswang. At tagal na natin dito pero ni isa wala pa akong nakikita kaya naririnig man lang. Pero tama si tatay. Paano natin to ipapaliwanag? Hindi ko alam. Pero kung totoo man na aswang ang may gawa nito, bakit siya narito? At saan siya nanggaling? Wala ring sagot sa tanong na yon ni Tonyo. Kaya naman matapos isukbit ang mga itak sa aming mga bewang ay sinimulan na namin ang paglilinis ng koral. Gumawa ako ng hukay sa bandang gilid at doon ko inilibing ang mga natira sa bangkay ng mga baboy. Grabe ang lugi namin. Isang inahin at 2 pang baboy ang nalagas sa amin. Ang masakit pa doon ay wala kaming napakinabangan doon na kahit na ano. Patanghali na noon at patapos na kami sa paglilinis nang biglang dumilim ang kalangitan at dumagundong ang malalakas na kulog. Minadali na namin ang pagbanlaw ng sahig nang makarinig kami ng kaluskos mula sa kakahuyan. Kagad akong napatingin sa pinanggalingan ng tunog. Sabay kaming napaurong palabas ng koral habang nakatitig sa pinanggalingan ng tunog. Kapwa namin binunot ang aming mga itak. Hinawakan ko ang akin ng mahigpit at inihanda ang aking sariles kung anuman ang lalabas doon. Maya-maya ay may lumundag na kung ano mula sa likod ng puno ng sampalok kung saan namin nakita ni tatay ang baboy ramo at napanganga kami pareho ni Tonyo nang makita kung ano yun. Tao yun, di ba? Oo, babae nga. Pero bakit siya duguan? At anong nangyari sa kanya? Bakit bigla na lamang siyang bumagsak? Tara, tulungan natin. Pero paano kung hindi? Paano kung biktima lang siya ng aswang at kailangan niya rin ng tulong natin? Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Ay, sige. Pero ihanda mo ang itak. Ihahanda ko naman ang asin. Kapag alanganin, tatakbo tayo. Naiintindihan mo? Oo. Dahan-dahan akong umikot sa likod ng koral. Hindi ko iniaalis ang paningin ko sa kung saan nakadapa ang babae. Sa kabila naman dumaan si Tonyo, hawak niyang isang supot ng asin. Nakalapit na ako sa babae nang biglang gumuhit ang kidlat sa kalangitan na kaagad sinundan ng malakas na pagkulog. Halos lumabas ang puso ko mula sa aking dibdib sa sobrang gulat at si Tonyo ay napatalon pa nga. Ngunit nagpatuloy kami hanggang sa makita na namin ang hitsura ng babae. May nakasabit na malaking bag sa likuran nito. Nakasuot ito ng makapal na jacket at pantalon. Kapansin-pansin rin ang putikan nitong sapatos na pangsundalo. May malaking sugat ito sa itaas ng kaliwang kilay at patuloy iyon sa pagdurugo. Kapansin-pansin rin ang napakaraming galos nito sa mga kamay. Tinapik-tapik ko ang kamay ng babae at sinubukan itong gisingin. Dito ko napansin na inaapoy na siya ng lagnat. Wala, umuulan na. Uy, Tonyo, kunin mo yung bag niya. Kailangan natin siya madala sa bahay. Tingnan mo ang taas ng lagnat niya, oh. Oo, sige. Kailangan din natin matingnan yung sugat sa kilay niya. Mukhang malalim. Binibini, naririnig mo ba ako? Binibini. Papatayin kita. Papatayin. Papatayin? Ano? Luis, tara na. Lumalakas na ang ulan. Hindi ko na pinansin pa ang sinabi ng babae. Sa tulong ni Tonyo ay ipinasan ko ito sa aking likuran at dali-dali kaming bumalik sa aming bahay. Inilapag ko ang babae sa mahabang upuan sa sala namin at kaagad akong nag-init ng tubig. Pinakuha ko naman si Tonyo ng damit sa aking silid. Basang-basa na kasi ang suot ng babae. Kumuha rin ako ng dahon ng bayabas sa labas at malinis na tela para panlinis ng kanyang mga sugat. Naku, lumakas na ng tuluyan ng ulan. Mabuti na lang at nakita natin siya kung hindi. Teka.
Anong ginagawa mo? Bakit mo siya inuhubaran? O anong gusto mo? Pabayaan natin siya matuyuan. Tingnan mo nga ako, basang-basa at napakarumi ng damit niya. Lalo lang siya mapapasma kapag hindi natin siya pinalitan ng damit. Pero kahit na, paano kung magising yan tapos kung anong isipin? Wala akong pakialam. Kesa naman magkasakit to dahil sa basang damit. At saka itatalikod ko na lang siya para hindi ko makita yung harapan niya. Kasunod noon ay narinig na naming kumulo ang tubig. Isinalin ni Tonyo ang iba sa isang kawali at mabilis na pinakuluan ng mga dahon ng bayabas. Ang karamihan naman sa tubig ay inilagay niya sa palangganita. Hinaluan ng kaunting malamig na tubig at iniabot sa akin. Sinubukan ko namang gisingin ang babae, subalit sadyang hinang-hina ito at patuloy sa pagtaas ang lagnat. Ang totoo ay ayaw ko siyang hubaran, pero para sa kanya rin naman iyon, kaya tinanggal ko na ang jacket niya. Basang-basa rin talaga ang damit sa ilalim noon, pati ang kanyang panloob. Itinalikod ko siya sa akin at marahan kong tinanggal ang kanyang mga damit at napanganga ako nang makitang puro pasa ang kanyang likuran, puno rin ng galos ang kanyang mga braso. Gamit ang malinis na tela, pinunasan ko ang likuran ng babaeng yon pati ang kanyang mga braso. Nang matapos ay kaagad ko siyang dinamitan, inihiga na maayos at ang isang braso naman niya ang pinunasan ko. Ano yung nahulog? Ito, galing sa jacket niya. Hindi ba kwintas ito ng mga sundalo? Oo, dog tag nga yan. Basahin mo kung anong nakalagay para malaman natin kung anong pangalan niya. Rona Olivares, Army. Kung ganun, sundalo talaga ang babaeng yan, tama ba? Oo. Pero ang tanong, bakit siya nandito? Wala namang operasyon ng mga sundalo rito ngayon eh. Tingnan natin yung mga gamit niya, baka may makita pa tayo dun. Oh, wag. Hayaan na lang muna natin siya magising. Hindi niya magugustuhan kung pati yun pakikialaman natin, lalo na yung mga gamit niya. Matapos yun ay tinanggal ko na rin ang mga sapatos ng babaeng yun. Gusto kong mangpalitan ng pantalon niya ay hinayaan ko na lamang yun. Bahagyang basa lang naman kasi ang unahan noon. Pagkatapos ay inasikaso ko na ang mga sugat niya. Mahaba ang sugat niya sa itaas ng kilay, ngunit mabuti na lamang at hindi yun ganoon kalalim. Tumigil na iyon sa pagdurugo, kaya nalinis ko ng maayos. Si Tonya naman ay inilagay na sa labahan sa likod ng bahay ang maruming damit ng babae. Palubog na ang araw nang tumila ang ulan. Nakahinga na rin ako ng maluwag noon dahil bumaba na rin ang lagnat ng babaeng tinulungan namin. Ngunit hindi pa rin siya nagigising. Naghahanda na kami ni Tonyo ng hapunan nang dumating si tatay. Oh, narito na ako. Pambihirang ulan yan. Mahirapan tuloy kaming umuwi. Oh, sinong babaeng ito? Pinaglinis ko lang kayo ng koral ah. Nakapag-uwi pa kayo ng babae? Tay, nakita namin dun sa kakahuyan sa likod ng koral. Nawala ng malay at biglang bumagsak. Umulan kaya inuwi na lang namin dito. Totoo yun, Mang Eduardo. At saka huwag po kayong mag-alala. Nalinis naman namin ni Luis yung koral ng mabuti. Ano ka mo? Nawala ng malay. Pero bakit siya naroon? Bakit puro galos ang mukha at braso niyan? Hindi ko rin namin alam eh. Pero siguro hintay na lang natin siyang magising. Abay, may magagawa pa ba tayo? Hala sige, maganda na kayo at nagugutom na ako. Hoy Tonyo, nasa tricycle ang tatay mong lambanog. Uuwi ka na ba? Hindi pa po, teka. Kukunin ko po. Baka kasi uuna na yung si Itay. Nakita ba ulit ninyo yung aswang? O namataan man lang? Wala ho tay. Bukod sa babaeng yan, wala na kami ibang nakita. Kalat na rin sa bayan ng kwento tungkol sa kung anong gumagala dito sa atin kagabi. Sa kabilang baryo, isang kambing at isang bata na di umano ang nawawala. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Baka naman ho tao lamang yung may gawa niyan. Pag nanakaw, ganun. Yun din ang iniisip ko. Pero may ilang nagsabing nakita nila ang aswang. May grupo na ng mga kalalakihan sa kabilang baryo na roronda sa gabi. Luis, alam kong hindi ka masyadong nagpapaniwala sa mga ganitong bagay. Pero mabuti nang mag-ingat. Mamaya, magsasabi tayo ng mga bawang sa mga bintana at magsasaboy ng asin sa paligid. Naiintindihan ko po, tay. Sige po. Hindi ako kumbinsido, pero wala naman sigurong mawawala kung mag-iingat kami.
Pagbalik ni Tonyo ay eksaktong handa na ang sinaing. Nakapagbrito na rin ako ng tuyo at uulamin namin nang tawagin ng mahinang pag-ungol ng babae ang pansin naming lahat. At pagtingin ko sa kinahihigan niya ay nakaupo na siya. Gusot ang mukha at sapo-sapo ng kanyang mga kamay ang kanyang ulo. Ang sakit ng ulo ko. Ayos ka lang ba? Eto. Tubig. Uminom ka muna. Sino kayo? Nasaan ako? Lumayo kayo sa akin. Huminahon ka. Hindi kami masasamang tao. Nakita ka namin sa likuran ng babuyan namin eh. Nawalan ka ng malay. Sugatan pa kaya dinala ka na namin dito. Kaagad siyang tumayo. Tumitig siya sa akin at kita ko ang pagdududa at galit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi rin nagtagal ay muli siyang napaupo. Muling napahawak sa kanyang ulo at napaungol na lamang sa sakit. Ang aswang. Nakita niyo ba ang aswang? Anong aswang iya? Kinalaban ko. Kinalaban ko yung aswang. Pero... Natalo ka? Kaya ka puro galos at sugat sa katawan? Ganun ba? Hindi ako maaaring magtagal dito. Kailangan kong hanapin ang aswang na yon. Kailangan ko siyang mapatay bago pa siya tuluyang lumakas. Sandali. Anong sinasabi mo, aswang? Nakalaban mo ang aswang? Hindi ka ba nananaginip lang? Alam mo, ang mabuti pa huminahon ka na muna. Humiga ka muna ng maayos tapos... Hindi ako nananaginip at hindi ako nasisiraan ng bait. Nasaan ang mga gamit ko? Aalis na ako. Sandali lamang. Ipagpalagay na nating totoo ang sinasabi mo. Sa tingin mo ba, matatalo mo ang sinasabi mong aswang sa kalagayan mo? Wala nang natitirang oras. Mas lalong walang matitirang oras kung mapapano ka lang ngayong gabi. Kakain na kami. Ang mabuti pa ay sumabay ka na muna sa amin. At saka na natin pag-usapan ang sinasabi mo. Sasagot pa sana ang babae nang hilain na siya ni tatay papuntang lamesa at sandukan ng pagkain. Nagulat ako noon sa pinakitang pag-aasikaso ni tatay sa dalagang yun. Marahil nakikita niya doon ang namayapa ko ng kapatid. Alangan pang kumain ang babaeng yun, ngunit nang makatikim ng kanin ay sunod-sunod na ang pagsubo nito. Doon ko lamang napagmasdan ang kanyang mukha. Kahit puno siya ng galos ay bakas ang natatangi niyang ganda. Morena, matangos ang ilong at mahaba ang mga pilikmata. Ang totoo ay para siyang taga-ibang bansa. Uy! Hinay lang sa kakatitig, baka maubusin sa tingin mo. Uy, tigil ka nga. Mamamay marinig niya punyemas ka talaga eh. Ay, maaari ba naming malaman ang pangalan mo? Kung taga saan ka? At kung paano ka napadpad din rito? Oo, dahan-dahan lang. Ito tubig oh. Huwag mo namang itapon yan ha. Wala na kaming baso. Salamat. Ako si Rona. Rona Olivares. Isang sundalo. Laking antiki ako. Nadestino sa Manila. Pero noong nakaraang buwan ay nakatanggap ako ng balita na pinatay ang aking ina. Umuwi ako. At totoo nga ang balita. Hinanap ko ang pumatay sa kanya. Sumama ako sa investigasyon ng mga pulis. Subalit wala kaming nakita o nahanap. Wala rin kasi makapagturo sa sospek. Kung hindi mo mamasamain paano namatay ang nanay mo? Natagpuan na lang ho siyang walang buhay sa loob ng bahay namin. Butas ang dibdib, wala ang puso, at may malaking tapyas sa leeg. Sabi nila, hayop daw ang gumawa nun. Pero hindi ako naniniwala, kaya nagpatuloy ako sa paghahanap. At tapos, natuklasan mong aswang ang may gawa nun sa kanya, tama ba? Uy, huwag kang sumabat. Oo, tama ka. Nagkaroon pa nga ng sunod na biktima ang hayop na yun sa amin. Pareho ang sinapit ng isa sa nanay ko. At nagkataon naman na nakaligtas ang isa at namukaan siya. Nilusob namin ang bahay ng hayop na yon. Pero nakatakas to. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa napadpad ako rito. At matapos ang isang linggo, natagpuan ko siya. Kumakain ng isang kambing sa may kakahuyan. Sa pagkakatanda ko nga, ay may mga batang lalaki pa akong nakita sa tabi niya noon. Alatay, baka yun yung... Maaari nga. Saan yan, Rona? Hindi ho ako sigurado. Hindi ko ho kasi kabisado ang mga lugar dito. Pero doon yun malapit sa isang ilog, malapit sa may kawayan.
Maaring sa kabilang baryo nga. Paano mo nakuha yung mga sugat mo? Di ba sinabi niya na nilabanan niya yung mga aswang? Ha? Paano? Totoo ba? Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong oo? Nang makita ko siya, kaagad niya akong nilusob. Nakipagbulo pa ako sa kanya. Nagawa ko siyang saksakin ng ilang beses sa tagiliran at sa dibdib, pero hindi siya tinablan. Mabuti na lamang at nagawa kong makatakas nang parang bigla siyang nawala sa sarili. Tumakbo ako, hinabol niya ako. Napakabilis ng pangyayari. Noong medyo nagkadistansya na ako at bubunot na ng sandata, ay biglang nahulog ako sa bangin at tumama ang noo ko kung saan. Pagkatapos noon, ay wala na akong maalala. Walang nakapagsalita sa amin matapos niyang sabihin ang nangyari sa kanya. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa napansin niya na iba na ang suot niyang damit. Teka, sino ang nagpalit ng damit ko? Si Luis, siya yan. Ha? Pasensya ka na. Basang-basa na kasi yung damit mo dahil sa ulan at pawis. Huwag ka mag-alala. Tinalikod naman kita para hindi ko makita yung katawan mo. Wala akong nakita, maliban sa mga pasamo sa katawan. Hindi siya kumibo. Tumayo siya at dinala ang kanyang pinggan sa lababo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa sala at doon ay nakita niya ang kanyang bag. Kaagad niyang kinuha iyon at nagulat kami nang makita ang mga laman noon. Mayroon siyang isang kalibre 45 baril at 3 granada. Nang masigurong kompleto ang kanyang mga gamit ay sinuot niya ang kanyang sapatos. Aalis na ho ako. Maraming salamat sa tulong niyo. Hindi kita pipigilang umalis, Rona. Pero nais kong mabatid mo na sa oras na lumabas ka ng bahay na ito, maaaring ito na ang huling gabi mo. Tayo naman, huwag naman siya takutin ng ganyan. Sinabi niya na nasaksak niya ng ilang beses ang aswang at nabuhay pa rin. Ibig sabihin, wala siyang kakayahan na patayin yun. At nakita niyo naman ang nangyari sa kanya. Isa pa, saan siya pupunta sa ganitong oras? Maipaghihiganti mo ba ang iyong ina kung magpapadalos-dalos ka? Sundalo ka, hindi ba? Bakit masyado ka nagpapadala sa galit at masyadong nagiging mapusok? Pero hindi ho ba? Kung iniisip mong hindi ka pwedeng manatili dito, nagkakamali ka. Hindi ba, Luis, Mang Eduardo? Oo, magpalipas ka muna dito ng gabi. Magpahinga ka. Sang-ayon ako. Sigurado namang wala kang magagawa sa aswang na sinasabi mo sa kalagayan mo ngayon. Dito ka muna. Tapos bukas na bukas rin, pag-usapan natin ang maaari nating gawin. Ang hayop na yon. Pinatay lahat ng manok at baboy namin. Totoo po? Pinatay ang mga alaga niyong hayop? Oh, sandali. Maganda pag-usapan yan habang may iniinom. At tamang-tama, may lambanog tayo. Napangiti ako nang makita kong nagliwanag ang mukha ni Rona nang marinig na may alak. Hindi ko akalain na magkakasundo sila ni Tonyo nang dahil doon. Pero mabuti na rin yun, makakapagpahinga siya. Halata naman kasi na pinipilit lamang niya ang kanyang katawan. Matapos naming magligpit ni Tonyo ay nagsimula ang inuman. Kagaya ng pangkaraniwan, bumangka na naman ang kaibigan ko. Siya na rin ang nagkwento tungkol sa mga pinatay naming alagang hayop. Kahit na hindi naman talaga niya nakitang nangyari at tumulong lamang siyang maglinis. Rona, hindi ba nakalaban mo yung aswang? Anong itsura niya? Sigurado ako nakita mo yun. Oo, nakita ko. Mahaba ang buhok niya na nakapusod. Mukha lang naman siyang pangkaraniwang tao. Maliban sa pulang-pula at nanilisik yung mga mata. Sa tingin ko, babae siya. Naku, nakakatakot naman pala. Pero kanina, nasabi mo na kailangan mo siyang mapatay bago siya tuluyang lumakas. Anong ibig mo sabihin nun? Mas malakas ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan. Mas lumalakas din silang kumain sa mga panahon na yon. 1 linggo na lamang at kabilugan na ng buwan. Isa pa, ayokong makapagbiktima pa siya ng iba. Kaya hanggat maaari, ay nais kong tapusin na ang laban naming dalawa at maipaghiganti ang inay. Pero may kaalaman ka ba sa paglaban ng mga aswang? Wala. Pero nitong nakaraan ay naunawaan ko na hindi sila tinatabla ng patalim lamang. Tinatablan sila, Iya. Maaaring malakas ng talaga ang nakaharap mo na yon.
Ang totoo, may mga aswang rin na hindi takot sa bawang at asin. Marami na akong narinig na kwentong ganon. Mahirap kung kakaharapin mo ang mag-isa ang nilalang na sinasabi mo. Hindi umimik si Rona sa sinabing yun ni tatay. Ang alam ko ay minsan nang napaharap ang pamilya nila tatay sa isang aswang. Pero bata pa siya noon at kwento lamang yun sa amin. Ako, wala talaga akong alam tungkol sa mga aswang. Ang mga nalalaman ko lang tungkol sa kanila ay base lamang sa mga kwentong narinig ko. Kaagad na binasag ni Tonyo ang katahimikang yun. Muli siyang nagkwento ng kung ano-ano. Nagpatuloy ang inuman namin hanggang sa maubos namin ang isang bote. Bagsak si Tonyo at ganoon din si Rona na sa upuan na lamang nahiga at nakatulog. Yan mo nga naman oh. Bagsak na ang mga loko. Grabe rin palang uminom tong si Ron eh. Pero mag-iingat ka pa rin, Luis. Kanino? Sa kanya? Oo, mayroon sa kwento niya na hindi ako kumbinsido. Hindi rin tayo sigurado sa pagkatao niya. Kaya hindi ako masyadong uminom para makapagbantay ngayong gabi. Sige na, magpahinga ka na at maaga pa tayo ulit bukas. Opo, tay. Hindi mo naman ako masisisi, hindi ba? Kailangan kong pangalagaan ang kaligtasan natin eh. Pero hindi ko rin siya magagawang hayaang magpalipas ng gabi sa labas. Oo naman, tay. Naiintindihan ko po. Isingin niyo na lang po ako kapag may problema. Matapos ang usapan namin yun ay pumunta na ako sa aking silid. Aayain ko pa sana doon si Tonyo subalit tulog na ito. Bago pumasok ay pinagmasdan ko muna si Rona. Ang totoo ay maamo ang mukha niya. Subalit ang sabi nga ni tatay noon kadalasan ng maaamong mukha pa ang mapanlinlang. Bagamat nakainom ay hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Pinakikiramdaman ko ang bawat kaluskos sa paligid. Hanggang sa mag-umaga na lamang at unti-unti nang lumiwanag sa aking paligid. Nasaan yung mga tao dito? Malamang umuwi na yun si Tonyo. Si Rona kaya. Oh, sa wakas nagising ka rin. Nasaan sila, tay? Si Tonyo umuwi na. Si Rona wala na nang magising kami. Nakatulog na rin kasi ako nung madaling araw. Kaya hindi ko na malaya na umalis na siya. Ayan at may iniwan siya sa mesa. Napatingin ako sa mesa at naroon nga ang isang piraso ng papel na pinabigatan ng isang gintong barya. Salamat, Luis. Salamat sa inyong lahat. Yun ang nakasulat doon at wala nang iba. Tinanong ko si tatay kung totoong ginto ba ang baryang yon at ayon sa kanya ay maaaring totoo yun. Itinago ko iyon, hindi para ibenta o ano paman. Gusto kong itago lang yon at ibalik kung sakaling magkita man kaming muli. Hindi naman kasi kami humingi ng bayad sa pagtulong sa kanya. Nagpatuloy ang araw na yon. Walang kakaibang nangyari at hindi na rin namin masyadong napag-usapan ng malaking hayop na nakita namin sa likod ng aming babuyan. Hanggang sa sumapit na muli ang gabi. At dito na nagsimula ang mga pangyayaring tumatak sa isipan ko magpakailanman. Luis, gumising ka, dali! Luis, bilis! Ano yun, tay? Madalim pa. May problema ba? Bilisan mo, lumabas ka dyan! Ano ba yan? Dalian mo, kunin mo yung itak, bilis! Ano bang problema, tay? Bakit namumutla kayo? Pagkatanong ko noon ay may biglang bumagsak na kung ano sa aming bubungan. Halos mapatalon ako sa gulat noon. Napatingala ako at nakita kong bumakat sa yero ang kung anumang bumagsak na yon. Pagkatapos ay nakarinig kami ng kumakaluskos doon. Parang may kinakaskas na kung anong matalas na mga bagay sa aming bubungan. Nakakangilo. Napangiwi kami ni tatay habang iniisip kung ano ang naroon at kung ano ang sunod naming gagawin. Hanggang sa makarinig kami ng boses. Nasaan ang sandalong babae? Nasaan?
Sinong sundalong babae? Anong sinasabi? Nagmamaang-maangan pa kayo, ha? Siguraduhin niyo lang na hindi niyo alam kung nasaan siya. Dahil kapag nagkataon, dahil wala na kayong mga alagang hayop, ay baka kayo na ang gawin kong hapunan. Pero hindi talaga namin alam ang sinasabi mo. Ayusin niyo lang. Sinasabi ko sa inyo, mapapasama kayo ng dahil sa babaeng yon. Matapos yun ay narinig naming tumalo ng nilalang na yon pababa sa lupa at kaswal na naglakad papalayo. Kumilos ako para silipin ito sa siwang ng bintana, ngunit pinigilan ako ni tatay. Mas makabubuti raw kung hindi muna kami kikilos hanggat naroon pa ang presensya ng halimaw na yun. Hindi nagtagal, tuluyan nang nawala ang mga yabag sa labas. Bigla na rin gumaan ang hangin sa loob ng bahay. Doon na kami nakakilos ng maayos ni tatay. Napaupo ako sa upuan sa kusina, tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Totoo? Totoo pala talaga sila? Oh, kaya bukas na bukas rin. Sasabihin ko sa pinuno ng baryo at sa bayan ang nangyari dito. Hindi ko rin kasi inabot si Berting kanina eh. Kailangang mahanap ang hayop na yon bago pa yun makapagkalat ng lagim sa ibang lugar. Hindi na kami nakatulog pa ni tatay noong gabing yun. Naging abala kami sa pag-aayos ng mga bintana at pinto. Sinigurado naming sapat ang mga pangsara noon para hindi makapasok ang anumang impakto sa bahay namin. Kinabukasan matapos mag-agahan ay kaagad na naggayak si tatay para pumunta sa pinuno ng baryo at sa bayan. Nagliligpit na ako ng pinagkainan namin nang biglang dumating si Tonyo. Hinihingal at pawis na pawis. Luis! Mang Eduardo! Oh, anong nangyari? Bakit paus na paus ka at hingal na hingal? May humahabol ba sa'yo? Wala. Pero doon sa may sagingan, nakita ko si ano. Sino? Kuminahon ka nga muna. Si Kaberting. Patay sa sagingan. Bilis po! Nagkatinginan pa kami ni tatay bago nagmadaling lumabas ng bahay. Malapit na kaibigan ni tatay si Kaberting at ito rin ang kinikilalang pinuno ng bayan. Mabilis kaming pumunta sa sagingan at pagdating namin doon ay nadatnan namin ang kumpol ng mga tao. Hinawi ni tatay ang mga taong yon at napangiwi na lamang ako nang makita ang sinapit ni Kaberting. Dilat ang mga mata nito at puno ng dugo ang bibig. Puro sugat din ang mga braso nito na tila gawa ng isang matalas na kutsilyo. Pero ang pinakanakakagimbal sa lahat ay ang leeg nito na may malaking tapyas na tila kinagat. At katakataka na kahit napakalala ng sugat nito doon halos walang bakas ng dugo sa kinahihigaan nito. Naalala ko ang kwento ni Rona tungkol sa kanyang ina. Parang ganito rin yun, hindi nga lang butas ang dibdib ni Kaberting. Tutulong muna ako sa pagdala kay Berting sa morgue. Isa pa, isusuplong namin ito sa pulis. Ayusin mo na muna ang bubong ng bahay. Ha? Teka ho, nasira ang bubong ninyo? Wala namang bagyo ah. Mamaya ko na ikukwento sa'yo. Sige tay, pero bumalik po kayo kaagad ah. Habang pabalik ng bahay ay ikinuwento ko kay Tonyo ang nangyari. Hindi rin siya makapaniwala. Subalit nang makita niya ang bubong namin ay napakamot na lamang siya ng ulo. Kaagad kong tinipon ang mga kagamitang gagamitin ko. Nakisuyo naman ako kay Tonyo na lagyan ng matibay na harang ang bintana namin sa bandang kusina para hindi rin iyon mapasok. Nasa bubong na ako ng aming bahay para tingnan kung ano ang kailangang gawin nang bigla na namang dumilim ang kalangitan. Kasunod noon ay ang malakas na pagkulog at pagkidlat, kaya naman minadali ko na ang pagtingin sa bubong namin. Nang biglang may maramdaman akong kakaiba sa paligid. Yun na yun din ang naramdaman ko noong pumunta kami ni Tonyo para linisin ang babuyan. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin sa lahat ng direksyon. Tumayo ako ng tuwid hanggang sa mapatingin ako sa direksyon ng koral. Sa banda kung saan namin nakita si Rona.
At mula doon ay nakita ko ang isang napakalaking ibon na nakadapo sa malaking puno ng kaimito. Hindi yun uwak pero itim na itim yon at pula ang mga mata. Ginusot ko ang aking mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lamang ako. Subalit lalo akong nanghilakbot nang makitang bumaba ang malaking ibong iyon mula sa puno at naging isang malaking baboy ramo. Ang mismong baboy ramo na nakita namin ni tatay. Nagtagpo ang mga mata namin ng halimaw na yon at bigla na lamang itong tumakbo palapit sa amin. Tonyo, isara mo lahat ng bitana at pinto. Ano yun? Pasugod na yung halimaw. Ano? Hindi kita marinig. Tonyo! Ah! Alimaw! Luis, tulungan mo ko! Ang laking baboy raman ito! Nang marinig ko ang sigaw ni Tonyo ay lalo akong nataranta. Wala akong dalang kahit na ano kaya hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin. Kinain na rin ako ng takot kaya hindi ako makapag-isip ng tama. Subalit nang muli kong marinig ang sigaw ng aking kaibigan ay parang nagising ako. Hinugot ko ang lahat ng tapang na mayroon ako at mabilis akong bumaba. Nasa loob na nga ng bahay ang baboy ramo at akmang lulusob na ito kay Tonyo. Hoy! Halimaw! Pangit mo! Tara! Lumabas ka rito! Hayop na yan. Anong gagawin ko ngayon? Pagharap sa akin ng baboy ramo ay napaurong ako. Lalo akong nakadama ng takot nang muling magtagpo ang mga mata namin. Dahan-dahan itong lumapit sa akin. Bago nagsimulang tumakbo pasugod. Dito na ako tumakbo palayo. Papunta na ako sa aming baboyan nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril at kasunod noon ay ang pag-ungol ng halimaw na yon na parang nasasaktan. Lumingon ako at nakita kong lumihis na ng daan ng halimaw at sa dulo ng daan papasok sa amin ay nakita ko si Rona. Hawak ang kalibre 45 ng baril. Umuusok pa iyon at nakatutok sa tumatakbong baboy ramo. Sinundan ko ng tingin ng halimaw at nawala na lamang ito sa likuran ng naglalakihang mga puno. Luis, ayos ka lang? Oo. Pero si Tonyo, hindi ko alam kung ayos lang siya. Tonyo? Tonyo! Narito ako sa ilalim ng mesa. Mabuti naman ligtas ka. Pero teka, nasaktan ka ba? Hindi naman. Pero ano yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganung kalaking baboy ramo. Hindi yun baboy ramo. Isa yung aswang. Aswang na pumapatay. Ha? Paano mo na siguro? Tama si Luis. Ilang beses kong tinamaan ng hayop, pero hindi tinablan. Malamang, yun din ang aswang na hinahanap ko. Rona, salamat pala. Kung hindi ka dumating siguro, patay na kami ngayon. Naging almusal na siguro ako ng baboy ramo na yun. Pupunta na sana ako sa bayan. Magdamag ako sa mga kahuyan, pero hindi ko nakita ang hayop na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon siya lumusob. Ngayong maaga na. Demonyong yun? Teka, saan kakahuyan ka naglagi? Doon, sa may sapa, malapit sa sagingan. Wala ka bang napansin doon na kakaiba kagabi? Wala naman. Bakit? Anong meron? Banda doon kasi nakita yung bangkay ng pinuno ng baryo kaninang umaga. Pero malakas ang kutob ng marami na. Madaling araw yun pinatay. Kung sa mismong sagingan ang sinasabi nyo, wala. Wala akong nakita doon kagabi. Di narinig. Wala akong narinig. Maaliwalas ang panahon kagabi at kung doon talaga pinatay si Kaberting, ay malamang na narinig iyon ni Rona kahit na nasa gitna pa siya ng kakahuyan na iyon. Pero base sa nakita namin, maaaring hindi doon pinatay ang matanda at dinala lamang doon. Subalit kahit na, makikita o mararamdaman pa rin yun ni Rona. Maliban na lamang kung mayroon siyang hindi sinasabi sa amin. Matapos kong masigurong hindi nasaktan si Tonyo ay bigla namang dumating si tatay. Nagulat pa siya nang makita si Rona at ang magulong bahay. Kagad naming sinabi sa kanyang nangyari kahit hindi niya sabihin ay nabakas ko sa kanyang mukha ang takot. Hindi talaga basta-basta lamang ang gumawa sa atin ito. Isipin nyo na kahit umagang-umagay umaatake, sinamantala niya ang madilim na panahon. Nawala rin ang mga bawang na nakasabit sa mga bintana.
Kailangan na po nating kumilos. Ipagbigay alam na po natin ito sa buong baryo. Walang magagawa ang hayop na yun kung handa ang lahat. Tama. Ang totoo, yan talaga ang bala ko. Minalas lang at napatay ang kaibigan ko. Ano po pala yung balita? Ano pong sabi ng mga pulis? Iimbestigahan pa raw nila. Pero malaki raw ang hinala nila na mabangis na hayop ang may gawa nun kay Berting. Lalo na raw yung mga galo sa mga braso. Kalmot daw ang mga yon at hindi gawa ng mga patalim. Talagang mabangis na hayop ang may gawa nun. Isipin nyo malaking ibon tapos naging baboy ramo. Aba, kung hindi talaga dumating si Rona, malamang kasama na kami ni Kaberting doon sa morgue. Sige na, kailangan ko nang umalis. Ipagbibigay alam ko na ito sa baryo at sa bayan at sa Tito Ponso mo. Kay Tio Ponso ho? Ibig sabihin, aakyat kayo ng bundok? Alam mo na siya ang makakatulong sa atin sa ngayon. Sige na, maghahanda na ako. At ikaw naman, Rona, sumama ka sa akin. Hindi ba gusto mong matalo ang hayop na aswang? Pwes, kailangan mo akong samahan sa kapatid ko. Sige ho. Tatapatin na rin kita. Hindi buo ang tiwala ko sa'yo. Hindi mo naman siguro ako masisisi. Isa pa, hindi kita maaaring iwanan dito dahil ikaw talaga ang hinahanap ng aswang na yon. Ano ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi pa ba naikukwento sa'yo ni Luis? Dinalaw kami kagabi ng aswang na yon. Tingnan mo ang bubong namin. Halos masira na. Ikaw ang hinahanap niya. Kaya sumama ka sa akin. Babalik din tayo bago lumubog ang araw. Mang Eduardo, paano naman po kami? Dito lang tayo, Tonyo. Ayusin natin yung mga pinto at saka magdagdag pa tayo ng mga pangontra sa paligid na asin. Magsaboy tayo ng asin dun sa bintana at saka sa may pinto. Pero Luis, paano kung bumalik ang halimaw na yun? Ay, pwede ka naman sumama kay tatay at muwi. Ayos lang naman yun, Tonyo. Ay nako, nakonsensya ka pa. Sige na, sasamahan na kita rito. Para namang matitiis kita. Hindi rin kasi namin maaaring iwan ang bahay. Wasak ang pinto at baka samantalahin pa ng mga magnanakaw ang pagkawala namin doon. Isa pa may kung anong hiwaga ang bumabalot sa lugar kung saan nakatira ang tiyuhin ko na pupuntahan ni tatay. Hindi nakikita ang lugar na yon kung lagpas dalawa ang magkasamang pupunta doon. Hindi naman kami maaring humiwalay kung sakali dahil hindi ko kabisado papunta doon. Matapos maihanda nila tatay at Ron ang kanilang mga kailangan ay muling nagbilin sa amin si tatay. Pagkatapos may kinuha si Rona sa kanyang bag. Isang maliit na revolver at mga bala at ilang mga bala ang inilabas niya mula doon. Kasama noon ay iniwan niya sa amin ang isa pang uri ng pampasabog. Hindi to sumasabog na parang granada. Pero magagawa nitong bulagin o bingihin ang kahit na sino sa maikling pagkakataon. Malaking bagay na to, lalo na kapag kailangan yung tumakas o tumakbo. Grabe, parang sa mga pelikula ko lang nakikita itong ganito. Ito namang baril ay may 6 na bala. Ganito ang pagbukas niya at paglalagay ng mga bala. Itinuro sa amin ni Rona ang tamang paglalagay ng mga bala doon at ang tamang paraan ng paghawak noon. Ibinilin din niya na huwag namin basta-basta itututok iyon sa tao kahit na pabiro lamang. At ilagay lang daw namin ang daliri namin sa gatilyo kung talagang buo na ang loob namin na bumaril. Wala rin daw kaming karanasan sa paghawak noon kaya sa halip na sa ulo ay sa katawan namin puntiryahin ang aming babariling. Mag-iingat kayo dito. Pasensya na kung parang nadala ko pang impaktong yun dito sa inyo. Nadamay pa kayo. Huwag mo nang isipin yon. Ang kailangan nating pag-isipan ay kung paano natin mapapatay at maitataboy ang impaktong yun mula rito. Tama si tatay. Huwag kang mag-alala, Rona. Mag-iingat kami ni Tonyo. Tama, iinom pa tayo pagkatapos ng lahat ng ito. Tumila ang ulan noong umagang yun pag-alis nila tatay at Rona, Sir Jupiter. At maghapon na naming nasilayan ang haring araw. Kahit natatakot at nangangamba na baka bumalik pa ang aswang ay ginawa na lamang namin ni Tonyo na abala ang aming mga sarili sa paglilinis ng bahay. Inayos rin namin ang pinto na sinira ng halimaw at naglinis kami sa aming gulayan. Ngunit naging maingat kami. Sa unang pagkakataon ay nagtrabaho ako sa gulayan na may dalang itak.
Hindi para sa mga ligaw na damo, kundi para pang depensa sa aming sarili. Papalubog na ang araw at nakapagsaing na kami ni Tonyo nang makabalik sila Tatay at Rona. Bakas ang pagod sa kanilang mga mukha kaya naman kaagad akong naghanda ng mesa para makakain at makapagpahinga sila. Tatay, Rona, kumain na muna kayo para tuloy-tuloy yung pagpapahinga nyo. Sandali lang. Nakakainis ang tiyuin mo. Inaya akong bumaba rito pero hindi talaga pumayag. Alam nyo naman po yun. Kaya nga tinawag ng mga taga-baryo at taga-bayan na ermitanyo yun eh. Pero siniguro niya sa amin na tama ang hinala natin sa aswang na yon. Maaaring matagal na raw na aswang ang nanggugulo sa atin dito. O kung hindi man daw, malakas ang pinanggalingan ng pagkaaswang nito. Sinabi rin niya na hindi natin dapat paghinalaan si Rona dahil wala daw itong bahid ng pagiging aswang. Oh, ano naman ho yan? Langis na galing sa unang bunga ng nyog na sinamahan ng orasyon. Bubula raw yan kapag malapit na rito ang aswang. Yan lang daw ang may bibigay sa atin na tulong ni Ponzo. Pero bakit ba kasi tayo pinupunterya ng mga halimaw na yun? Nananahimik naman tayo. Siya nga yung umubos ng mga alaga natin at nakaperwisyo. Parang siya pa yung galit eh. Sa totoo lang, tanong ko rin yan. Akala ko dahil lamang kay Rona kung bakit tayo ang pinag-iinitan ng hayop na yun. Pero ang totoo, dahil yun sa nararamdamang di umano ng halimaw na nananalaytay sa dugo natin ang dugo ng mga manggagamot at tagatugis ng aswang. At ako, ayon sa tiyuhin mo, ay hinahanap ng hayop na yon dahil nasaktan ko to ng husto nung huli naming engkwentro. Grabe raw kung magtanim ng galit ang mga aswang at gagawin nito ang lahat makaganti lamang. Kaya kailangan nating maging mapagmasid sa paligid, lalo na raw kapag walang araw. Oo nga pala. Bukod sa mga kalalakihan sa kabilang baryo, roronda na rin ang mga kalalakihan sa baryo natin. Maaari kayong sumama kung gusto nyo. Mamaya na ang simula nun. Pero hindi po ba delikado yun, Mang Eduardo? Nakaharap ko ang halimaw na yun. Muntik na niya akong lapain at sinabi ko sa inyo, hindi pa ako natakot ng ganun sa buong buhay ko. Naiintindihan kita. Ganyan din ang naramdaman ko nung una kami nagkaharap. Pero walang mangyayari sa takot. Isipin mo na lang ang posibilidad na isa sa mga mahal mo sa buhay ang sunod niyang mabibiktima. Tama ka. Kumain kami matapos ang usapang yun. Subalit, lahat kami ay walang gana. Panay rin ang lingon namin sa garapon ng langis na nasa sala. Inaabangan kung kukulo ba yun o hindi. Ang totoo niyan, noong mga panahong yun ay hindi ako kumbinsido kung totoo ba ang mga ganoon. Pero nakita ko na ng harapan ang dating inaakala kong panakot lang sa mga bata. At kung totoo ang mga aswang, malamang na totoo rin ang lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa mga ito. Matapos naming kumain ay naghasa ako ng mga itak. Si Tonyo naman ay naglagay ng asin sa mga supot at si Rona ay inihanda ang kanyang baril. Naalala ko noon ang baril na ibinigay niya sa amin. Ibinalik ko yun, ngunit sinabi niya na dalhin ko yun sa aming paghahanap. Dalhin mo yan mamaya. Malaki ang may tutulong yan sa'yo. Ito yung gintong barya na iniwan mo. Ibabalik ko yun. Hindi na. Kung hindi dahil sa inyo ni Tonyo, maaring wala na ako. Baka napalapan na rin ako ng halimaw na yon. Gamitin niyo ang gintong yon. Para sa inyo yon. Pero hindi naman kami... Hindi ko na yun babawiin. Kahit anong mangyari. Hindi ko na yun kukunin sa'yo. Kahit magalit ka. Kahit ilagay mo yun sa bag ko nang hindi ko alam. Ibabalik ko para iwan yun dito. May kung anong lungkot sa mga mata ni Rona nang sabihin niya yun. Hindi ko alam kung ako lang ba o mayroon siyang hindi sinasabi sa amin. Masyadong mahalaga ang gintong yun para ibigay na lamang niya kahit nakapalit pa iyon ng pagliligtas namin sa kanya. Muli ko siyang kinumbinsi na kunin na ang gintong barya. Subalit hindi na talaga siya pumayag pa. Hindi nagtagal ay dumating sa amin ang 10 kalalakihan. Kasama na doon ang ama ni Tonyo na si Mang Alonzo. May mga dala silang sulu at mga pinatulis na kawayan. Sinabi ni tatay sa kanila ang nangyari noong umaga at nagimbal rin sila nang makita ang nangyari sa bubong namin. Mas lalo silang nakumbinsi na may aswang talaga kaming kailangang
habulin. Magsisimula tayo sa mismong baryo. Tapos iikot tayo sa may sagingan hanggang sa... Nang mga oras na yon ay nakadama na naman ako ng kakaiba. Mayroong nagmamasid sa amin na hindi namin kasama doon, kaya pinigilan ko si tatay sa pagsasalita at ibinulong ko sa kanya na huwag nang sabihin ang ruta na tatahakin namin. Tumango naman siya at sa halip ay inaya na lamang niya ang lahat papunta sa sentro ng baryo. Mukhang totoong nananalaytay pa sa iyo ang dugo ng isang manggagamot at tagatugis na aswang Luis. Mukhang nagmana ka sa Tio Ponso mo. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Oo, tay. Noong una, hindi ko rin ito napapansin eh. Pero nung kaninang umaga, nung makita ko yung halimaw, naramdaman ko rin yung presensya nito. Kaya ayaw ko nang baliwalain yung mga ganong uri ng pakiramdam eh. Nakakabilib. Ang totoo, hindi rin ako naniniwala sa mga ganito dati. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Dumaan kami sa baryo at pagkatapos ay dumiretso sa sagingan. Bawat sulok ay tiningnan namin, subalit wala kaming nakita. Sandali kaming nagpahinga sa may sapa doon at habang bumabawi ng lakas at lakas ng loob ay nakarinig kami ng alulong ng aso. Susundan na sana namin yon nang makarinig naman kami ng malakas na sigaw ng babae sa kabilang banda ng lugar na yon. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa paligid ng nakakakilabot na tawa ng isang halimaw at dito na nagsimulang matakot ang iba naming kasama. 5 agad sa mga 10 kasama namin ang tumakbo papalabas ng lugar na yon. Mga duwag! Malapit na tayo sa hinahanap natin eh. Tama na. Luis, hindi natin sila mapipilit kung ayaw nilang sumama. Voluntaryo lamang sila. Tama si Rona, Luis. Sa mga nais umalis, makakaalis na kayo. Hindi namin kayo pipilitin. Pero sana ay walang mabiktima sa mga pamilya ninyo sa oras na mabigo kami sa pagsupil sa aswang na to. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga natira. Subalit sinigundahan ng ama ni Tonyo ang sinabi ni tatay at nang dahil doon, nabuhayan ang natitira naming kasama. Tinanong ako ni tatay kung saan ko mas nararamdaman ang presensya ng aswang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko alam. Nararamdaman ko ang halimaw pero hindi ko alam kung saan ito mismo naroon. At hindi nagtagal ay muli naming narinig ang malakas na sigaw ng babaeng nasasaktan. Kailangan natin magmadali. Sundan natin ang sigaw na yon. Pero meron din sa gawing yun. 2 aswang na ang hinahabol natin. Hindi. Maaaring nililito lang tayo ng aswang. Nasa teritoryo niya tayo, kaya nagagawa rin niya tayong paglaruan. Pero kailangan na po natin magdesisyon ngayon, tay. Saan tayo pumunta? Para kung totoo may binibiktima na siya ngayon. Ganito na lang. Maghiwalay na lamang tayo. Pero paano kung magkamali tayo ng puntahan? At sa halip na mahuli natin ang aswang at mailigtas ang babaeng biktima nito, ay makatakas pa to. Wala na tayong magagawa pa. Sige na, maghati na tayo sa 2 grupo. Nawalay sa grupo namin si Tonyo at ang ama nito, kaya naman ibinigay ko sa kanyang baril ni Rona pati na ang pambulag na pampasabog. Ibinilin sa kanya ni Rona na huwag mag-atubiling gamitin ang mga iyon kung kinakailangan. Matapos yun ay umalis na kami. Tinahak namin ang kahabaan ng sapa, ang direksyon na papunta sa kakahuyan sa likuran ng aming babuyan. Dito na biglang bumigat ang aking pakiramdam. Sa paningin ko ay nagsisimula ng mawalan ng silbi ang mga sulo na dala namin. Akala ko noong una ay ako lamang ang nakaramdam noon, subalit lahat pala kami. Parang dumidilim masyado. Napansin mo rin? Huwag kayong maingay. Talasan niyo ang inyong pakiramdam. Sigurado akong narito na ang hinahanap natin. Nasa bag na dala ko ang langis na ibinigay ng tiyuin mo. At nararamdaman kong kumukulo ito. Nakakainis naman ang langis na yan. Bala ko na sanang isa-isahin kayo habang nasa kadilimang to. Diyan ka lang! Huwag kang kikilos! Subukan mong lumapit at babarilin kita! Dapat ba akong matakot?
Subukan mo. Barilin mo ako. Kitang-kita namin na tinamaan ni Rona ang babaeng bigla na lamang lumabas sa kadiliman. May katangkaran ito at mahabang nakapusod na buhok. 2 bala sa dibdib ang tumama rito, subalit wala pang 3 segundo ay tumayo ito habang tumatawa. Nang makita iyon ng isa naming kasama na taga-baryo ay kagaritong kumaripas ng takbo at nagsisigaw na lamang sa takot. Bala ko pa namang sanang gawing pugad ang lugar na to. Kahit mga 2 buwan lang. Ang kaso, ang daming asungot. Nakakairita. Nasaan ang babaeng binibiktima mo? Yung narinig naming sumigaw. Yun ba? Ako lang naman ang may gawa nun para lituhin at paglaruan kayo. Nakakatuwa nga kayo eh. Habang hinahanap kung nasaan talaga ako naroon. Mga uto-uto! Mga inutil! Hayop ka! Ikaw ang pumatay sa nanay ko! Sandali. Sino ba yung nanay mo? Sa dami kasi ng pinatay ko at kinain, hindi ko na maalala ang karamihan. Maliban na lang siguro kung masarap ang nanay mo. Pero karamihan sa mga nanay ay matigas na at mapait na ang dugo. Demonyo ka! Subalit biglang nawala sa harapan namin ang babae. Humangin ng malakas. Sinubukan ko siyang hanapin nang may tumama na hindi ko nakita sa aking sentido. Tumumba ako sa lupa. Tinawag ko si tatay pero nakita ko na lamang din siyang nakahandusay sa lupa at wala ng malay. Kasunod noon ay ang malakas na sigaw ni Rona. Hawak-hawak na siya ng babae sa leeg at dahan-dahang iniaangat mula sa lupa. Bitawan mo ako! Demonyo ka! Naaalala na kita at ang nanay mo. Pasensya na kung hindi kita namukaan kaagad. At naaalala ko na kung bakit ko pinatay ang nanay mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Wala akong kilalang katulad mo. Wala akong kilalang demonyo. Talaga ba? Paano iyong taong sinubukang patayin ng ama mo noon? Yung napagkamalan yung aswang? Hindi. Halingwa na. Pero sobrang tanda na noon. Kulubot na. Paano? Dahil hindi naman talaga ako aswang noon. Hibang lang ang tatay mo. Kung hindi ako nakatakas noon at napadpad sa kabundukan, patay na siguro ako. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin noon, ha? Napulot ako ng grupo ng mga kababaihan. Dinala nila ako sa kanila sa itaas ng bundok. Akala ko ay aalagaan nila ako. Subalit ginawa nila akong ganito. Tingin mo ba ginusto ko to? Hindi. Wala na akong nagawa. Kaya ginamit ko na lamang ang galit ko at ang pagiging aswang para gumanti. Hinanap ko kayo, pero umalis na kayo sa lugar na yon. Nalaman kong namatay sa sakit ang tatay mo. Swerte niya, pero malas lang ng nanay mo dahil nakita ko siyang muli. At ganoon din ang sasapitin mo. Lalasapin ko ang dugo mo. Demonyo ka! Mas demonyo ang tatay mo. At malamang, ninais na rin ng kalangitan na magkita tayong muli para maiganti ko naman ang sarili ko. Nabigla ako sa mga sinabi ng babae. Pero isinantabi ko muna yon at pinilit kong bumangon. Hinugot ko ang itak sa lagayan nito at agad kong sinugod ang aswang. Mabuti na lamang at hindi namatay ang mga sulong dala namin ni tatay. Nag-aalangan man at nanginginig ay buong lakas kong initak ang babae sa likuran. Napaliyan ito at napasigaw. Nabitawan rin nito si Rona. Walang hiya! Anong klaseng tagayan? Binusan ko ng bentadong tubig ang mga itak namin. At pinahiran ko ng katas ng bawang at langis ng nyog. Akala mo ba, pupunta na lamang kami rito ng hindi handa? Mga surot talaga kayo. Dapat noong umagang kinain ko ang mga baboy nyo, ay pinatay ko na kayo. Walang pagdadalawang isip na nilusob ako ng babae. Nagsimula ng mamula ang kanyang mga mata. Kapansin-pansin rin ang pagtalas ng kanyang mga kuko at ngipin. Muli kong iwinasiwas ang hawak kong itak subalit nagawa niya itong iwasan. Dadakmain na sana niyang tagiliran ko nang ibaba ko ang aking siko para sumalag. Yun ang tinamaan niya. Gamit ang matatalas na kuko ay pinisil niya yun. Napahiyaw naman ako sa sakit. Baon na baon ang mga kuko niya sa aking balat. Akmang kakagatin na niya ako sa leeg ng sunod-sunod na putok ng barilang umalingaw-ngaw sa paligid. Napatigil ang halimaw sandali. Dito na ako naglakas ng loob na sipain siya.
Napaurong siya at napabitaw sa akin. Susugod pa sana siya nang muling narinig ang putok ng baril. Kitang-kita ko ang pagtalsik ng ulo niya patagilid nang tamaan siya sa sentido. Kaagad na bumagsak ang babae. Napaupo naman ako sa pagkabigla at nabitawan ko ang itak na hawak ko. Dilat ang aswang at pakiwari ko ay nakatitig pa ito sa akin. Nilapitan ito ni Rona. Papuputukan na sana niya muli ito subalit naubusan na siya ng bala. Pero sa tingin ko ay hindi na iyon kailangan. Hindi na humihinga ang babae. Subalit hindi nagtagal ay gumalaw ang katawan nito. Napaurong ako sa takot. Gumapang ito ng mabilis na parang butiki papalayo sa amin. Eksaktong nakapagpalit naman ng magasin ng baril si Rona. Muli niyang pinaputukan ng halimaw, subalit naging malaking baboy ramo ulit ito. Akala ko ay lulusob pa ito sa amin, subalit nang muli itong pagbabarilin ay kumaripas na ito ng takbo palayo papasok sa kakahuyan. Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Demonyo ka! Rona, tama na. Uminahon ka. Nakalayo na siya. Papanganib kung susundan pa natin siya. Tama si Luis, Rona. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo pero sa dami ng tama ng aswang na yun, imposibleng magtagal pa siya. Pinatay niya ang nanay ko. Pero dahil yun sa ginawa sa kanya ng tatay ko, mabait na matanda si Aling Juana. At sigurado kami ni nanay noon na mali ang mga bintang sa kanya. Ilang beses namin kinumbinsi si tatay na walang kinalaman si Aling Juana sa pagkawala ng mga hayop at isang bata sa amin. Pero hindi siya nakinig. At alam niyo po ba kung anong nangyari sa nag-iisa niyang anak na babae? Matapos umuwi nila tatay at dineklarang patay na at totoong aswang si Aling Juana, nagbigtito sa mismong labas ng bahay nila. Kaya ang marinig ang mga sinabi niya kanina ay... Wala kang kasalanan sa mga nangyayari, Rona. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Nagkataon lang na pinaglaruan kayo ng tadhana. Luis! Rona! Nasaan kayo? Dito, Tonyo! Bilis! Oh, nasaan na? Nakatakas siya. Ha? Nakatakas? Paano na yan? Pero napakaraming tama nun. Bukas na bukas, pagsikat ng araw, suyuri natin ang kakahuyan. Baka makita natin ang bangkay niya. Tonyo! Tay! Tama na yung pag-uusisa mo. Tulungan mo muna ako dito kay Eduardo at mukhang napuruhan. Tingnan mo sugatan na rin si Luis. Aba, at oo nga. Tara at umuwi na muna tayo sa inyo. Pasensya na at hindi ko kagad napansin. Nakauwi kami matapos ang tagpong yun. Kaagad kaming inasikaso ni Tonyo at ng kanyang ama. Habang nakaupo ay naisip ko ang lahat ng nangyari. Nang mga oras na yon, pakiramdam ko ay panaginip lamang ang lahat ng yon. Ilang beses kong kinurot ang pisngi ko at ilang beses din akong napaaray. Totoo ang lahat ng yun at nangyari ang mga iyon sa aking harapan. Aray, tanda naman sa mga sugat ko to. Oh, hindi ako yan. Narito ako sa tatay mo. Pasensya na kung nadiinan ko. Hindi. Hindi naman masakit. Mabuti na lang at nagawa mo pang masalag ang mga kuko ng aswang na yon. Kung hindi, isa ang buhay mo sa maisasama sa mga inutang ko. Anong ibig mo sabihin? Sa edad kong to, sa tingin mo, ilang taon na ang napatay ko? Nakapatay ka na? Bago mamatay ang aking nanay, ay nanggaling ako sa isang operasyon. Nilusob namin ang kuta ng hinihinalang mga rebelde at kriminal. Lumaban ang mga taga ron. Kinailangan namin makipagpalitan ng putok. Hindi ko alam kung ilan na ang natamaan ko o napatay. Pero nung matapos ang putukan, nanlumo ako. Dahil sa mga nadamay na mga bata at mga babaeng inosente sa labanan. Wala ka namang kasalanan doon. Trabaho mo naman yun . Ang trabaho ko ay panatilihin ang kapayapaan. Hindi ang kumitil ng buhay ng mga inosente. Ilang gabi kong iniyak ang nangyaring yun. Ang totoo, pinadadala ako sa kabilang bayan para sa isang operasyon. Doon ako nadestino sa isang baryo doon. Pero hindi ko yan tinanggap. Bukod sa ginugol ko na ang panahon ko sa paghanap ng pumatay kay nanay, ay natatakot ako makadamay pa ng ibang tao sa trabaho ko. At sa pagbalik ko sa Maynila, aalis na ako sa pagkasundalo. Ayoko na. Kung yan ang pasya mo sino ba naman kami para kumontra? Pero tandaan mo, bukas ang tahanan na ito para sa'yo. Talaga ho? Oo naman.
Sa tingin mo, Luis? Oo na yan. Tutigil nga kayo. Siyempre ayos lang. Matagal-tagal na rin na walang babae sa tahanang ito. Itinanong ni Rona ang nangyari sa aking ina at kapatid. Hindi naman ako nagdalawang isip na ikwento sa kanya ang lahat. Nakiramay siya kahit na matagal nang patay ang aking ina at kapatid. At kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata ng mga oras na yon. Kinabukasan kasama ang ama ni Tonyo ay nilibot namin ang kakahuyan. Nagsimula kami sa kung saan namin nakainkwentro ang babaeng aswang. May mga bakas ng dugo kaming nakita. Sinundan namin yon at dinala kami noon sa isang malaking puno ng mangga hindi kalayuan sa pinangyarihan ng labanan. At doon ay nakita namin ang isang matandang babae na may mahabang buhok, tadtad ng balang katawan at wala ng buhay. Lumuhod si Rona sa harapan nito. Patawarin niyo sana ako, Aling Juana. Pero wala ho akong pagpipilian kung hindi ang ligtas ang buhay namin nila Luis ng mga oras na yon. Hindi ko hihilingin na patawarin niyo ang aking ama. Ang hiling ko lang sana, nasa mabuting kalagayan na ho kayo ngayon. Wala ng galit at sakit sa puso niyo. Inilibing namin ang katawan ng matanda sa gawing yun. Nilagyan na lamang namin ng mga bato ang lugar bilang tanda. Pagkatapos, pumunta na kami ng baryo at inideklarang patay ang gumagalang aswang. Humingi naman ng tawad ang mga lalaking tumakbo at nang iwan sa amin. Isang bagay na tinanggap naman namin kaagad ni tatay. Isang araw matapos yun ay umalis si Rona pabalik ng Maynila. Umasa akong babalik siya sa amin. Subalit, hindi na siya nagpakita. Niliham ay hindi siya nakapagpadala. Hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon. Totoong Rona ang pangalan niya. Iniba ko na lamang ang apelyido. At sana kapag narinig niya ang kwentong ito ay maalala niya ako. Nais ko siyang makitang muli. Pero mukhang suntok sa buwan na yon. Pero kahit ganoon, aasa pa rin ako. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagkakataong ito na maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Wala akong pakialam kung may maniniwala o wala. Pero wala akong idinagdag o ibinawas sa mga ikinuwento ko rito. Kayo ba? Naniniwala pa ba kayo sa mga aswang? Nakakita na ba kayo? Gusto ba ninyong makakita? O tama nang sa kwento na lamang ninyo sila maririnig? Kung ako ang tatanungin, mas gusto kong hindi na sila makaharap. Dahil kakaibang kilabot ang kanilang daladala.